Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako si Edgar Mejorada, taga Bohol, OFW sa bansang Spain. Susuportaan ko po si VP Sara sa kanyang pagkakandidato bilang presidente ng Pilipinas by 2028. Gawin natin reaction itong yung emergency meeting ba sa Malacanang. At ang nagpatawag ng emergency meeting si Ralph Recto, itong executive secretary ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon, hinahanap siya bakit hindi siya nanguna na nagpatawag ng emergency meeting. Patungkol ho to dito sa mga kapwa natin mga OFW sa Middle East na sobrang naapektuhan ngayon itong nangyari sa itong mga ilang bansa dyan sa Middle East ngayon. Na kulang-kulang 10 yata yung apektado ngayon. So, millions of Filipino workers po ang apektado ngayon dyan sa Middle East na nakakatakot po yan. Pag yan ang uuwi ng Pilipinas ng 2 milyon mahigit, anong i-provide na mga trabaho dyan sa Pilipinas ngayon, sa nangyari ngayon sa Middle East na yan. So, ito yung napag-usapan, ito yung nagtaka ang ibang media ngayon kung bakit wala si Bongbong Marcos dito nagpatawag ng emergency meeting sa Malacanang. At ang nanguna nga dito, itong si Ralph Recto, ang kanyang ES o Executive Secretary. Ito yung balita ngayon ito yung balita, hindi ako gumagawa nito, hindi ko kumukuha ng mga sa mga social media. Mismo ho ito galing sa ang balita ngayon. Para makita ninyo na dito ko kinuha yung balita, lehitimo ho ito o legit na balita kasi ang balita ngayon sa sa mga tabloid ho to galing Kaya lang nasa online. Ito 'yon. Pwede niyo hanapin ho 'yan sa Facebook page ng Ang Balita Ngayon. Yan. Yan si Recto ang nanguna sa cabinet meeting. Ayos si Recto. Little President ka, pag ES ka, Little President ka kasi may kapangyarihan ka, ikaw magtawag ng meeting. So basahin natin ang naglalaman ng balita at sabi dito sa Ang Balita Ngayon. Ito basahin natin. Ito yung kabuuan ng balita at basahin ko. Hirap ko magbasa nito kasi maliit ng litra ito. Wala tayong salamin. Ito na lang. Basahin natin to ng kaya nating basahin. Okay, baka magkampat tayo dito ba? Nasaan ang Pangulo? ES Recto pinangunahan ang emergency meeting sa gitna ng tensyon sa Middle East. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, nagpatawag ng emergency meeting si Executive Secretary Ralph Recto nitong Lunes, March 2, kasama ang mataas na opisyal ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, DMW, Overseas Workers and Welfare Administration, OWA, at Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Layunin umanon ng pulong ang pagtiyak ng seguridad at proteksyon ng mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na ang libu-libong OFWs na nasa bansang apektado ng kaguluhan, habang ang Executive Secretary ang nanguna sa agarang pagpulong. Umuugong sa social media ang tanong kung nasaan ba ang Pangulo. Bakit hindi siya ang nanguna sa emergency meeting na ito? Sa ganitong krisis, lalo na kung may banta sa kaligtasan ng mga Pilipino sa abroad, inaasahan ng publiko malinaw at direktang mensahe mula sa pinakamataas ng lider ng bansa. Gayunpaman, ipinahayag ng Office of the Executive Secretary na nakaalirto ang DFA para sa monitoring at posibleng repatriation habang handa ang DMW at OWA sa agarang ayuda at evacuation kung kinakailangan. Isinama rin ang
DepDev, ang hirap rin naman ito mag-pronounce DepDev, upang pag-aralan ang posibleng epekto sa ekonomiya ng kabilang ang langis at remittances. Ayos, remittances talaga. Nag-ano na kayo? Yun talaga ang inyong remittance talaga. So, ganun na nga. Kami mga OFW, kapag shutdown yung ibang bansa, lalo dyan sa Middle East, na ilang milyon ho dyan, so talagang purdoy ang Pilipinas pag walang mga remittances ang mga Filipino dyan, mga kapwa natin OFW, kasi ang dami dyan. Ang dami dyan na mga nagtatrabaho sa gitnang silangan. O, halo-halo ang dyan, may mga profesional. Mayroong nagtatrabaho sa kagaya sa amin, nasa bahay, kasambahay. O, di ba? So, nasaan nga ang Pangulo? Bakit may kumakalat na naman sa social media ngayon na mayroong na hospital na naman at marami silang nakitang mga pulis o SWAT sa malapit sa hospital. Hindi ko na lang babanggitin ang hospital. Alam nyo na yan kung saan hospital kasi doon siya ina-admit o doon siya nagpapa-check up. Ang dami daw. So, kahapon lang, nung pumutok ang balita na mayroon tayong isang OFW na minalas, siya pa ho yung nag-report na minalas nga ang ating kapwa OFW. Magandang gabi, ating mga kababayan. Ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino. Tapos kahapon, napanood ko ninyong yung mensahe niya na mag-a-update daw siya. Alam naman, di ko alam kung baka nagpumunta to sa Middle East, itong si Bongbong Marcos, at doon naghagilap ng balita. Kasi kahapon, reporter ang kanyang dating kahapon, doon sa kanyang statement na naglabas ng video, at puro pambabas ang kanyang natanggap doon dahil ang mga tao doon pinagtawanan, yung sabi niya, reporter yarn, yung mga tipong gano'n na talaga, pangbabas sa kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino nang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito ay kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar at sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Magandang umaga po. Imbes na magbigay siya ng statement na anong dapat gawin kapag ganito nangyari kasi hindi naman to natin makontrol talaga, so dapat mayroon siyang konkretong plano. Kaya lang hindi plano ang kanyang pinaabot kahapon. Ang kanyang pinaabot kahapon, magbibigay ako ng update. Yun ang sabi niya, magbibigay na lang po ako ng update sa inyo kung ano talaga ang mangyayari dito. Dapat kasi kahapon pa to
nagpatawag ng emergency meeting. Kaya lang nagpatawag ng emergency meeting sa pamamagitan ng kanyang ES. So, saan si Bongbong Marcos? Baka totoo yung mga sabi-sabi dyan na maraming pulis na nasa paligid ng hospital at nakita niyo yung katawan ni Bongbong Marcos ngayon ha. Sobrang bagsak. Para nang kulang-kulang na lang magiging kalabera si Bongbong Marcos. Nakita niyo yung ano niya, yung video niya kahapon na at saka yung pumunta ata ng Cebu ba yun? Na sa mga pa nagjukog na ba? Na, hindi parang biglang nag-iba yung katawan niya, bumaluktot. At dapat ito kasi ngayon, hindi ito siya pwedeng na walang pakialam sa mga OFW. Ay Marcos, kaya ba ang dahilan wala kang pakialam sa mga OFW? Remittance lang talaga ang ano mo, ang nasa isip mo. Eto ngayon, ano mangyayari nito ngayon sa sa produkto ng langis ngayon? Hindi lang mararamdaman sa Pilipinas ang ganyan, pati rin kami dito sa ibang bansa. Grabe rin yan ang epekto ng pagtaas ng bilihin kasi yan naman talaga ang una talagang problema kapag tumaas ang presyo ng mga gasolina, krudo, automatic yan dito sa bandang baba, iangat din yan ang presyo. Kaya kami dito, sweldo namin dito sa mga OFW, naka-fix din. Kasi wala naman kaming OT. So ang mga binibili namin na pang-araw-araw din, tataas ang presyo, logi din kami. Tapos nagpapadala pa kami sa Pilipinas kasi meron kaming binabayaran. So ang mangyayari sa amin, domino effect. Bababa ang aming dito. Ang aming tataas ang aming budget, siyempre. So, dapat ganito sa Pilipinas ngayon. Huwag tong iwanan ni Bongbong Marcos. Huwag niyong iasa sa executive secretary sa ganitong usapin ngayon. Sapagkat ito yung pinaka-importante ngayon. Paano kung magtuloy-tuloy ho ito ng sana nga lang matapos tong ngayong gabi o ngayong araw na to, bukas wala na. Para hindi to magiging virus ho itong nangyari ngayon kasi ilang bansa ho ang epekto dito sa pangyayari ito sa ngayon na ginawa ng Amerika at saka itong Israel. Grabe naman. Inisip ba to sa mga world leader natin ngayon kung anong mangyayari din dito sa mga bansang kanilang ang tawag ko kasi ang kanilang yung mga bansa ba na talagang binagsakan ng mga ganung mga bang tawag niya na para di tayo maano dito sa YouTube. O yung mga pang gulpi di gulat ba? So si Bongbong Marcos nito kung yan ang mo magtatago ka o kaya di umalis ka na lang diyan. Palitan na lang to ng iba. Nandiyan si Vice Presidente natin handa yan na magbigay ng anong gagawin ngayon sa mga kapwa natin mga OFW, kapwa natin Filipino sa ibang bansa. Kung nakapanood natin ang balita, nakakaawa kaya yung iba, imbis na paalis na, papuntang dyan sa mga bansa na yan. Hindi nilang natuloy kasi gawa nito sa pangyayari ngayon. So ang kanilang pamasahe papuntang Manila, utang. No? So anong ibig sabihin yan? Magbabayad sila ngayon sa utang, pero hindi pa nakarating sa ibang bansa, nagbabayad din ng utang. So wala pang kasiguraduhan yan kung kailan sila makaalis ng Pilipinas. Sigurado yan, muna yan pakiramdaman mo na sa gobyerno. At itong gobyerno natin ngayon, walang pakialam dyan. Sa halip na itong kaming mga OFW, kapag ganitong mayroon siyang dapat na mga ilalabas na mga plano laban sa mga ganitong bansa na magulo. Ito naman kasing Middle East, nung naalala ko lang to, nung nag-a-apply pa lang kami papunta dito sa Europe, na dito sa Spain ba, na yun talaga ang panahon pa ni yun. Sino bang presidente nung time na yun? Panahon pa ni Pinoy. Nung pumunta kami dito 2008. Pinoy pa ba? Hindi, Gloria Macapagal Arroyo. Tapos, yun ang sabi ng OWA nung may orientation kami sa OWA. Sabi ng OWA, pinakasakit sa ulo talaga na mga imumonitor namin itong bansa na sakop dito sa Middle East. Kasi ang dami talagang mga dyan, problema na natatanggap namin. Araw-araw ho yan. So ito ngayon, problema ho ito.
kung paano nila agapan ho ito, paano nila pauwiin sa Pilipinas. Hindi naman ganito kabilis mag-isip itong gobyerno natin. So nasaan nga ba si Bongbong Marcos? Ang tanong ko dito, nasaan na ba siya? Alam nyo na kung anong binanggit ko kanina? Kasi nga daw mayroong nakapaligid dyan, ang daming SWAT, ang daming mga pulis, nakapaligid sa hospital. Sino ang nandoon? At bakit ito ngayon, ang kanyang executive secretary, yun ang nagpapatawag ng emergency meeting dito sa mga ahensya ng gobyerno. At trabaho niya to. Hindi to niya dapat ipasa sa executive secretary kasi siya presidente. Kung totoong hinahanap siya, hindi ako naghanap nito ha. Sinundan ko lang itong balita na to. At bakit nagkagulo ngayon sa social media na mayroon ngang na-admit di umano o na-admit ba o pumasok sa hospital na yan? Sinong nandyan? Hala, kayo na ang ano dyan ha, kayo na ang humusga. Bakit? Kasi panay-panay siya dito missing in action kung napapansin ninyo. Panay-panay missing in action si Bongbong Marcos sa mga importanteng ano ngayon ha, sa Pilipinas. Sigurado bukas, si Claire Castro ang sasagot niyan. O nakaraang linggo, mayroon na namang ano yun kung nasaan siya. Sinungalingan ni lahat yun. Okay naman daw ang presidente. Ba't ngayon? At bakit ulit nangyari ito na maraming pulis doon sa paligid ng kilalang hospital? Sino ang nandyan? Bakit maraming pulis? Kung sigurado naman tayo dyan, kung hindi naman presidente ang nandyan sa hospital na yan, o sino mang mga government official dyan, hindi naman siguro ganun ka daming mga pulis na maglagay ka ng mga SWAT dyan o anong mga ranggo dyan ilagay sa hospital, hindi naman siguro ganun. So ibig sabihin, mataas na opisyal ang nandyan dyan. Kailangan naman mga senador nandyan, imposible naman ganun. Congressman, gobernador o anong mga public official sa gobyerno, Nako. Tapos, pag natanong sa media, itong palasyo, galit. At ang balikan, Duterte. Yari ka, Bongbong. Sumagot ka dito sa hinanap ka sa mga media. At sa mga mainstream media, ito lumabas, ha? Hindi ho ito lumabas sa mainstream media. Bakit hindi nagpatawag ng emergency meeting si Bongbong Marcos? Kasi, natapalan na naman siguro. Kanina, nanood ako ng balita kanina dito sa replay dyan sa Pilipinas. Hindi man ito lumabas sa balita nga. Kung bakit? Nung ako sa mga social media, ito'y lumabas. Nag-emergency meeting. At kanina, di ko rin ito napansin na napalabas dito sa balita sa sa mga mainstream media. Hindi ko rin ito nakita na si A.S. Recto ang nagpatawag ng meeting sa mga dito sa mga ahensya ng gobyerno o sa mga departamento ng gobyerno. Wala man, hindi ko to nakita nga kanina. So ibig sabihin nito, ang mga mainstream media sa ganitong sitwasyon, wala rin pakialam dito. Panahon ni Duterte, itong mga mainstream media, ang bilis ninyo magbalita. Nasaan? Lalo lang ang iba dyan sa Nasaan ang Pangulo? Di nagpakita! Yung mga lipstick pang pulang-pula dyan. Matanda ng matandang newscaster o broadcaster na. Dapat na magre-retired na yung matanda na yan. Babae. So ngayon, tahimik sila. Dahil siguro sa malita. So bukas, sundan ko nga itong bukas kung ba to sa press briefing ni Claire Castro. Bakit si Recto ang nagpatawag ng emergency meeting? Bukas kita tayo bukas para tingnan natin to kung anong sagot dito sa Malacanang kasi hindi to maganda ha. Kung totoong nasa paligid ng hospital itong si bataas na opisyal, kung sino yung binantayan sa mga dyan, ng mga pulis na nakapaligid sa hospital, ibalita dapat. Wag na itago. Okay?